Makinig kayo. Habang tayong mga Pilipino ay abala sa araw-araw nating buhay, may malaking laro na nangyayari sa likod ng mga headlines at ito ay direktang makakaapekto sa ating kinabukasan. Si Donald Trump, ngayong Pangulo ng Estados Unidos, ay naghahanap ng strategic minerals mula sa Mexico. Hindi ito simpleng negosyo, hindi ito tungkol lamang sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa kung sino ang magkokontrol ng mga linya ng supply na bubuo ng mga armas, teknolohiya at kinabukasan ng modernong mundo. Ang tanong, bakit Mexico? Bakit ngayon? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin dito sa Pilipinas na may sariling yaman sa mineral wealth, lithium, nickel, copper, rare earth elements na hinahanap din ng China at ng Amerika? Ito ay geopolitical chess at tayo ay nasa board. Kailangan nating maintindihan kung paano gumagalaw ang mga malalaking bansa dahil ang kanilang estratehiya ay nagiging ating realidad. Kaya manatiling nakatuon, alamin ang katotohanan. Dahil sa mundong ito, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kapangyarihan ay survival. Tignan natin ang sitwasyon ng mas malalim. Noong Enero 2025, pagkatapos bumalik si Donald Trump sa pwesto bilang Pangulo ng Estados Unidos, isa sa mga unang aksyon niya ay makipag-usap kay Presidente Claudia Sheinbaum ng Mexico. Hindi tungkol sa immigration lang ang usapan, hindi rin tungkol sa mga droga o border security. Bagkus, ang pangunahing agenda ay ang access sa strategic minerals. Ang lithium, rare earth elements, copper, at iba pang kritikal na mineral na kailangan para sa militar na kagamitan, sa renewable energy technologies, sa electric vehicles, at sa lahat ng advanced na electronics na ginagamit ng modernong sibilisasyon. Ito ay hindi simpleng kalakalan. Ito ay national security issue. Ito ay economic sovereignty. At ito ay direktang tugon sa isang malaking problema na kinakaharap ng Amerika ngayon, ang dominasyon ng China sa global supply chain ng mga strategic minerals na ito. Kailangan nating maunawaan kung bakit napakahalaga ng mga mineral na ito. Ang lithium, halimbawa, ay ang puso ng bawat lithium-ion battery na ginagamit sa lahat ng bagay, mula sa inyong cellphone hanggang sa electric vehicles ni Elon Musk hanggang sa mga missile guidance systems ng US military. Ang rare earth elements naman, samarium, neodymium, dysprosium, ay essential sa mga advanced magnets na ginagamit sa wind turbines, sa F-35 fighter jets, sa precision-guided munitions, at sa lahat ng high-tech na armaments ng Amerika. Ngayon, ang problema ay ito, halos 18% ng proseso ng pagmimina at refining ng mga rare earth elements ay kontrolado ng China. Hindi dahil natural silang mayaman lang sa minerals na ito, kundi dahil sa nakaraang 3 dekada, habang ang Amerika at ang kanluran ay nagtitiwala sa globalization at outsourcing, ang China ay estratehikong kumuha ng kontrol sa buong supply chain, mula sa pagmimina hanggang sa processing hanggang sa manufacturing. Kaya ngayon, si Trump at ang kanyang administrasyon ay nag-isip, kung tayo ay makikipaglaban o makikipag-compete sa China, kung tayo ay magkakaroon ng Cold War o worst-case scenario na hot conflict sa Taiwan o sa South China Sea, paano tayo makakagawa ng mga armas, ng mga missile, ng mga drones, ng mga advanced electronics kung ang raw materials ay galing mismo sa ating kalaban? Ito ay strategic vulnerability na hindi pwedeng baliwalain. Kaya ang solusyon, mag-diversify ng supply chain. Hanapin ang alternative sources na malapit sa Amerika na hindi nakadepende sa China at na pwedeng kontrolin ng Washington. At diyan pumapasok ang Mexico. Ang Mexico ay mayaman sa lithium deposits, lalo na sa northern states tulad ng Sonora. Mayroon din silang significant reserves ng copper, silver, zinc at iba pang minerals. Mas mahalaga pa, ang Mexico ay katabi lang ng Estados Unidos. Ang logistics ay mas simple. Ang transportation costs ay mas mura. Ang geopolitical risk ay mas mababa
compared sa pag-import mula sa Africa o Southeast Asia o South America kung saan ang China ay mayroon ng malaking impluensya. Kaya para kay Trump, ang Mexico ay hindi lang trading partner. Ito ay strategic ally na dapat i-integrate sa American industrial base para sa national defense purposes. Pero hindi ito simpleng please Mexico, bigyan mo kami ng minerals. May mga komplikasyon. Una, ang Mexico under President Claudia Sheinbaum ay nationalist din ang approach pagdating sa natural resources. Noong 2022, bago pa siya naging presidente, ang Mexico ay nag-nationalize ng lithium industry. Ibig sabihin, ang gobyerno ang may control, hindi private companies, lalo na hindi foreign companies. Ang rasyonal ay simple. Bakit natin ibibigay sa ibang bansa ang ating natural wealth kung pwede nating gamitin para sa ating sariling development? Kaya ang approach ni Trump ay kailangan maging maingat. Hindi pwedeng demanding o colonizer ang dating, kundi kailangan partnership, mutual benefit at respeto sa sovereignty ng Mexico. Pangalawa, ang China ay hindi natutulog. Alam ng Beijing na ang Amerika ay naghahanap ng alternative sources, kaya ang China ay aggressive din sa pag-invest sa Mexico at sa buong Latin America. May mga Chinese companies na nag-operate na sa Mexico, may mga infrastructure projects, may mga loans at investments na nagtay ng economic interests ng Mexico sa China. Kaya ang laro ay hindi simpleng America versus China, ito ay competition sa soft power, sa economic influence, sa diplomacy, at sa kung sino ang mas makakapag-offer ng better deal sa Mexico at sa ibang bansang may strategic minerals. Ngayon, bakit ito mahalaga sa atin dito sa Pilipinas? Dahil tayo rin ay may malalaking reserves ng strategic minerals. Ang Pilipinas ay isa sa top producers ng nickel sa mundo, at ang nickel ay essential sa stainless steel, sa batteries, at sa maraming industrial applications. Mayroon din tayong copper, gold, chromite, at potentially significant reserves ng rare earth elements na hindi pa fully explored o developed. Ang tanong ay, sino ang makikinabang sa ating mineral wealth? Sino ang magkokontrol ng ating supply chain? At paano tayo makakatiyak na ang ating natural resources ay gagamitin para sa ating national interest, hindi lang para sa profit ng foreign corporations o para sa geopolitical interests ng ibang bansa? Ang katotohanan ay ito, ang Pilipinas ay nasa strategic location. Tayo ay nasa West Philippine Sea na disputed territory between US and China. Ang Amerika ay gusto ng access sa ating military bases under the Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang China naman ay gusto ng access sa ating natural resources at sa ating markets. Kaya tayo ay nasa gitna ng geopolitical competition at ang mga desisyon na ginagawa ng ating gobyerno ngayon, kung paano tayo mag-mine, kung paano tayo mag-process, kung kanino tayo magbebenta, kung sino ang papayagang mag-invest, ay mga desisyon na makakaapekto sa ating sovereignty at sa ating kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Ang dapat nating matutunan mula sa sitwasyon ng Mexico at Trump ay ito. Ang strategic minerals ay hindi simpleng commodity. Ito ay geopolitical leverage. Ito ay tool ng power. Ang mga bansang may control sa supply chain ay may control sa teknolohiya, sa militar na kapangyarihan at sa ekonomiya ng future. Kaya kung ang Pilipinas ay seryoso sa pagiging independent, sa pagiging sovereign, sa pagiging strong, kailangan nating pag-isipan kung paano natin ipoprotect at i-develop ang ating sariling mineral resources ng strategic, ng sustainable at ng aligned sa ating national interest. Hindi lang sa short-term profit, kundi sa long-term survival at prosperity ng ating bansa. Ang mundo ay nagbabago. Ang globalization na alam natin noong nakaraang dekada ay nag-unravel na. Ang mga supply chains ay nagre-regionalize. Ang mga alliances ay nag-realign. Ang mga bansa ay nagko-compete
hindi lang sa military power, kundi sa economic resilience, sa technological superiority, at sa access sa critical resources. At sa lahat ng ito, ang mga bansang tulad natin, mga middle powers na may strategic resources pero limited military capability, ay kailangan maging matalino, kailangan maging strategic, at kailangan maging united para protektahan ang ating sariling interes habang navigate natin ang mga pressures mula sa mga superpowers na nag-aaway-away sa ating paligid. Ito ang realidad ng ating panahon. Ito ang mundo na ating ginagalawan. At ito ang mundo na kailangan nating unawain kung gusto nating mabuhay at umunlad sa mga susunod na taon.